Paumanhin po. Ipinapalam ko po, namatay ang pasyente 1 oras ang nakalipas. Napakasensi ko pong paumanhin, yaw yaw. Dahil sa aking kawalan ng kakayahan. Yaw yaw. Ate How, ang pasyente ay namatay. Hindi ka na nag-abala. Tahimik ka. Hindi kita kailangan upang magpanggap dito. Sobrang malupit niya. Iulat ang pulisya. Maghintay ng kaunti. Darating ang pulisya. Yaw yaw yaw. Sasamahan kita. Tara na. Bitawan mo ang kamay ko. Tigil. Tinawagan na nila ang pulis. Narito lang ako naghihintay. Hindi ako aalis, kung wala kang ginawang masama at malinis ang iyong konsensya. Bakit ka natatakot? Hindi ako natatakot. Ano ang gusto mong gawin? Wala na si Yaw Yaw. Hindi mo ba siya hahayaang mamahinga? Bakit ka ganoon kasama? Dumating na ang pulis. Hulihin ninyo ang mamamatay tao na iyan. Tama, hulihin siya. Ako ang saksi. Ayaw niyang magpa-transfusion ng dugo sa anak niya. Inalis pa niya ang breathing tube ng anak niya. Isang murderer siya. Ate How, may sasabihin ka pa ba? Kung wala na, pakisama po kayo sa amin. Pulis, gusto kong magsumbong. Sinadya ng mga Moji ang napumatay. Sinisisi pa nila ako sa pagpatay para masira ang lahat ng meron ako. Ate How, ang mga paninirang puri ay hindi dapat basta-basta sabihin. Mananagot ka sa batas. May ebidensya ako. Kung hindi ako nagkakamali, ang oras sa video na ito ay ngayong gabi. Ang anak niyang babae ay Nolason. Tapos may panahon pa siyang makipaglandian. Teka, ang babaeng ito pala. Siya pala ang ikatlong partido. Kailan nila nilagyan ng CCTV ang lugar na ito? Bakit hindi ko alam? Si Joe, ito ay pampublikong lugar. Kailangan ba ng pahintulot mo para maglagay ng CCTV? Peke ang video na ito. Sigurado, peking gamot yan. Kuya Yang. Ito ay candy na gawa sa tableta. Malapit na. Ipainom mo yan kay Yaw Yaw. Lahat ay magiging ayon sa plano natin. Kaya naman pala, may kabit ang asawa. At ang babaeng ito ay mapanlinlang. Nilason nila ang kanilang anak na babae. Ibalik mo sa akin ang telepono. Siyang, sabihin mo ang katotohanan sa lahat. Ano pa ang sasabihin mo? Ikaw ang talagang gustong mamatay si Yaw Yaw. Ikaw nga, Yang Mojiang. Akala mo ba hindi ko alam na may kabit ka? Nagbago ang lahat dahil sa nakakagulat na katotohanan. Ang dalawang masasamang iyon pala. Ang nagsabuatan para suruan siya. Bakit hindi na kailangan ni Yaw Yaw ng transfusion ng dugo? Pagkalason sa pagkain. Transfusion ng dugo. Nakakatawa di ba? Oo nga. Pagkalason sa pagkain. Pag-flush lang ng sikmura ayos na. Kung walang sugat, bakit kailangan pang magpa-transfusion ng dugo? Dahil gusto nilang patayin muna si Yaw Yaw. Tapos sisisihin nila ako na nakipagtalik sa iba. At sasabihin nilang ako ang pumatay sa anak ko. Lahat ng ito ay para sa aking mga pag-aari. Tapos silang dalawa ay magsasama at tatakas. Mojiang, may sasabihin ka pa ba? Huwag mong pakinggan ang mga kalokohan niya. Hindi ganoon. Si Aling Jow, ingatan mo ang mga salitang ito. Sabihin mo sa hukom, ang totoo. Aalamin ng batas ang katotohanan. Ang totoo ay ang bata ay si How. Ang virus ng bata ay nakakahawa. Kailangang sunugin ka agad. Sunugin na lang. Bakit niyo po agad-agad dadalhin si Yaw Yaw? Dahil gusto niyo pong agawin ng puso niya, di ba? Ano po ba ang sinasabi niyo? Trabaho lang po ang alam niyo. Ako po ang laging nag-aalaga kay Yaw Yaw. Mahal na mahal ko po si Yaw Yaw.
Bakit ko naman po siya sasaktan? Kanina ay determinado kang hindi ililigtas ang bata. Ikaw ay isang walang puso. Akala mo ba ay pareho kami sa iyo? Hao Chengxin, sa mga nakaraang taon, ako at ang aking anak, ay nagbigay ng buong puso sa pag-aalaga kay Yao Yao. Ang iyong pagkain at damit ay pawang pinakamahuhusay. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? 5 taon na si Yao Yao ngayong taon. Niloko ninyo ako sa loob ng 5 taon. Huwag na kayong magpanggap. Sa nakaraan kong buhay, hanggang sa ika-4 kong buhay ko lang nalaman ang dahilan kung bakit lagi akong kinaiinisan ng asawa ko kay Yao Yao. At ayaw niya itong alagaan. Katapos, bigla siyang nagbago ng lubusan. Si Yang. Ano ang gagawin ko? Ang anak ko ay may congenital heart disease. Kailangan ng heart transplant. Kung hindi, mamamatay siya ng maaga. Anak mo naman yan, bilang tagapagmana ng angkan ng mga Yang. Ang puso ni Yao Yao ang kapalit kay Shaori. Anak din naman siya. Pasanin lang din naman ang pag-alaga sa kanya. Pakainin niyo siya ng masasarap na pagkain. At magagandang damit, para maging malusog ang puso ni Yao Yao. Para maipit ang puso niya kay Shaori ninyo. Aba, grabe, tao ba't ka pa tao? Huwag kayong magpauto sa kanya. Kung totoo ang sinasabi niya, bakit hindi niya ako pinigilan? At hinayaan niya lang ang anak niya na mapahamak? Dahil, gusto mo ang puso ni Yao Yao. Para mailigtas ang inyong anak. Chengxin, alam kong lubos kayong nalulungkot dahil sa pagkamatay ng inyong anak. Ngunit huwag ninyong lokohin ang inyong sarili. Ang aking anak na babae. Buhay pa naman siya at mabuti ang lagay niya. Hao Chengxin, sasabihin ko sa iyo, ang murang bagay na ito. Patay na talaga ito. Hindi na ito humihinga. Nanay. Nanay, bakit hindi ka pa namamatay? Araw na nakakita ka ng multo. Sa loob ng 7 araw babalik ang multo. Pero nakakatakot. Ano bang nangyayari? Si Yang, kailan kaya tayo magkakasama? Huwag kang magmadali, mahal ko. Sa loob ng ilang araw, maisasagawa na natin ang plano. Ginawa ng nanay ko iyong gamot na parang candy. At ibinigay kay Yao Yao. Kaya ang operasyon sa puso ng anak natin. Ayos na, sa tingin ko, noon ang pamilya natin ay pinakamasaya. Ang 2 gagawang ito. Gusto nilang ibigay ang puso ni Yao Yao sa anak nila. Nanay, nakauwi ka na. Yao Yao, matutulungan mo ba ang nanay mo sa isang bagay? Magandang plano nga. Anong panahon na ba ito? Bakit kinaiinisan pa ang mga babae? Gusto nilang patayin ang mga babae para iligtas ang kanilang sariling anak na lalaki. Kayong 2, talagang hindi na siya tao. Ginang Zhao, halika na. Malapit nang mamatay si Shaori. Ginang Hao, wala na akong magagawa. Ikaw rin naman ay isang ina. Kung hindi mo ililigtas si Shaori. Tapos ganito lang ako. Ms. Hao, dati ay sinabi mong gusto ko si Jiyang. Nilikha kita. Buong pusong nag-aalaga ako kay Yao Yao. Gusto ko lang bigyan mo ako ng isang espesyal na gamot. Hayaan mong i-save ang Shaori. Gusto ko lang mabuhay si Shaori. Hao Chengxin. Nung noon kung hindi mo ako niligawan, hindi tayo maghihiwalay. Nung noon pumayag ka ng iligtas si Shaori. Pero pagkatapos magawa ang gamot, nag-iba ka na ng isip. Sa totoo lang, wala na rin siyang ibang magagawa. Dahil hindi magagamit ng bata ang gamot. Kaya isang paraan na lang ang natitira. Lahat ng ito, ikaw mismo ang may gawa. Tama, ang anak mo, hindi mo na rin pinapansin. Paano ka magkakaroon ng awa? Siguro yung paghahanap buhay ay hindi sapat.
May iba ang nag-alaga sa anak mo. Kahit walang sweldo, may hirap din. Tapos hindi mo pa binibigyan ng gamot. Naipit na siya sa sitwasyon. Kasalanan mo yan. Babae, hayaan mo bang mamatay ang isang bata? Nang ganoon na lang. Hindi ganoon. Ang aking ina ay isang dakilang bayani. Hindi gaya ng sinasabi ninyo. Hao Chengsen. Wala akong alam tungkol dito. Dahil sa hindi magandang pagpapalaki ko sa aking anak, maaari mo ba akong tulungan? Para sa akin naman. Iligtas mo ang bata. Chengsen. Ayaw mong bigyan ako ng gamot. Sasamahan ko ang anak mong mamatay. Bitawan mo ako. Ang gamot na sinasabi mo, ito ba yun? Ate Hao. Ito mismo. Hindi ko makuha ang gamot. Wala na akong ibang magagawa. Kaya naman gusto nilang kunin ang buhay ng anak mo. Malinaw na mayroon kang gamot, pero hindi mo binigay sa kanila. Kaya ginawa niya iyon. Tama, mabuti rin naman ang pakikitungo niya kay Yao Yao. At tinulungan ka pa sa pag-aalaga ng mga bata. Ang sama-sama naman ang ugali mo. Hayop ka, ang sama-sama mo. Kawawa naman siya, napakahirap na ng pinagdaanan niya para sa anak mo. Hindi kumbinyente ang pagkilos ng pulis dito. Basta may gamot, maaaring mabuhay si Shaori. Ate Hao. Kasalanan ko ito lahat. Araw-araw ay nasasaktan si Shaori. Sobrang nasasaktan ako. Ate Hao, pakisuyuan po ninyo ako. Ano man ang inyong hiling. Perang, bahay, maaari naming ibigay sa inyo. Ibigay ninyo na sa amin ang gamot. Ate Hao, kasalanan ko ito. Patayin mo na ako. Ngunit ang bata ay inosente. Iligtas mo si Shaori. Pakiusap ko sa iyo. Asawa ko, inaalagaan namin si Yao Yao sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ako. Iligtas mo ang anak ko. Ang dalaga, kahit na may masamang intensyon sila, si Yao Yao ay ligtas pa rin. Ibigay mo na sa kanya ang gamot. Ate Hao, pagmamakaawa ko po sa inyo. Iligtas ninyo ang anak ko, pwede po ba? Gusto mo ba ng gamot na ito? Mas gugustuhin ko pang ipainom ito sa aso. Hao Chengsen, alam kong galit ka sa akin. Pero bakit mo sinira ang gamot? Alam mo ba? Ang daming taong gustong-gusto ang gamot na iyan. Hao Chengsen. Ito ang alitan natin. Bakit mo idadamay ang bata? Ang apo kong lalaki na hindi ko pa nakikilala. Patawad po sa inyo. Hao Chengsen, bakit hindi ninyo nailigtas ang anak ko? Pakawalan ninyo siya. Hindi ba ito paggawa ng kasalanan? Gusto ninyo ba siyang patayin? Kung makakaharap ko ang isang taong gaya niya, ako rin ay papatay sa anak niyang babae, para maging kapalit na puso ng anak kong lalaki. Paano naman kaya nagkaroon ng ganyang tao? Gusto ko siyang sampilin ng 2 beses doon. Huwag mong sabihin iyan sa nanay ko. May dahilan ang nanay ko sa ginawa niya. Hindi ganoon ang nangyari gaya ng sinasabi ninyo. Anong dahilan naman kaya iyon? Ayaw ng nanay mo na iligtas siya. Alam ninyo, bakit ko hindi binigyan ng nanay niya ng gamot? Kung hindi bibigyan si Shaori ng gamot, hihina siya ng hihina, at baka hindi na mabuhay pa sa buwang ito. Oy, ikaw. Hao Chengsen. Ano ang gusto mong gawin ko? Si Shaori ay isang buhay din. Hao Chengsen,
Ang babaeng ito. Huwag mong sasaktan ng nanay ko. Hindi ba ito pagpatay? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Karapat-dapat lang na pagpira-pirasuhin ang taong ito. Ang sama. Ang anak na babae niya ay isang masamang anak din. Tama, tapos ipagtatanggol pa ang ina niya. Paglaki ay wala ring magandang kinabukasan. Sige na. Suriin ninyo ang inyong mga sarili. Ako ba ang ayaw magpainom ng gamot kay Shaori? Ang gamot na ito ay may malubhang epekto. Kapag iniinom, ang mga tungkulin ng katawan ay hihina. Hindi lalampas sa 5 araw ay bigla na lang mamamatay. Totoo ba yan? Nako, delikado pala. Nakamamatay na gamot. Kayo na ang bahala tumingin. Binigyan ko ba ng gamot ang anak mo? Ang gamot na ito ay may malaking side effect. Pagkatapos inumin, mabilis na humihina ang mga function ng katawan. Hindi lalampas ng 5 araw. Mamamatay ang tao ng hindi pangkaraniwan. Totoo ba ang sinasabi mo o hindi? Oh Diyos, oh Diyos. Ang gamot na ito ay napakadelikado. Kung iinumin, ito ay makakamatay. Ito. Kapitan, tingnan mo. Dati nating nahuli ang ipinagbabawal na gamot na ito. 2 tao ang pinaghihinalaan. Ako ay nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Sama-sama na tayong sumama sa amin. Kasamang pulis. Hindi, si Hao Chengsen ang gumawa. Huwag ninyo akong hulihin. Sana lang ang hulihin. Hao Chengsen. Pasensya na sa iyo. Wala akong alam. Si Mo Jiang. Siya ay isang masamang tao. Siya ay may lakas ng loob na gumawa ng masamang bagay. Sinabi niya sa akin, na ikaw ang kumuha ng espesyal na gamot. Pinagawan niya ako ng isang palabas. Wala akong alam. Iyan ay anak ng ibang tao. Hindi ko inaasahan na. Gusto niyang patayin si Yao Yao. Napakalupit niya. Nanay. Ikaw rin ay nalinlang ni Mo Jiang. Hindi kita sinisisi. Mo Jiang. Ako ang maghahanda ng kasunduan sa paghihiwalay. At umaasa rin ako na sa panahong iyon. Maalala mo ang iyong mga pangako. Aalis ka nang walang dala. Sumama ka na sa amin. Tao pa ba siya? Siya ay isang manloloko. Niloko niya pati ang kanyang ina. Magandang babae. Kailangan mong maging maingat. Kung hindi siya umamin noon, kami ay lahat ay mga saksi. Nakakahiya. Magaling ang pulis. Kanina ay nag-record ako ng isang kopya. Kung kailangan mo, ipapadala ko ito. Mahal ko, nandito na tayo sa bahay. Yao Yao. Naiingatan na kita. Hindi na magtatagal. Magkakaroon tayo ng bagong buhay. Tara na, mahal ko. Hao Chengsen, ginawa mo ang ganoong bagay. Naglakas loob ka pang bumalik dito. Naglakas loob ka pang bumalik. Oh Diyos ko, oh Diyos ko. Alam mo ba, ang live video na iyon, napanood na namin. Lahat ay alam na ang nangyari sa iyo. Ang mga kamag-anak sa bahay ay lahat ay lumapit at tinanong ako. Ikaw, bakit kayo naghiwalay na? Hindi mo man lang tinanong ang aming opinyon. Si Wo. Kakauwi lang ng anak mo tapos sinaktan mo na. Nandito rin si Yao Yao. Bigyan mo naman ng konting respeto si Wo Chengsen. Kung bibigyan ko siya ng mukha,
Ang gulo ng ganitong usapan. Paano naman ang mukha ko? Ano ang sasabihin ng mga tao sa akin? Nasa pahayagan na ito. Tay. Ito ay personal kong usapin. Tama, iyon ay iyong personal na bagay. Ngunit ang isang iskandalong tulad nito, alam na ng lahat, hindi na ito iyong problema. Ito ay problema ng pamilya Wu. Hindi ko inaasahan na nasa aming lugar. Ang pamilya Wu ay napakatanyag. Talagang magaling siya. Pinilit niyang umalis ang asawa ng walang dala. Napanood ko na ang live stream. Tatay, pumasok na tayo sa loob para mag-usap. Nakakahiya sa labas. Ngayon mo lang ba nalaman ang kahihiyan? Naglakas loob kang magsalita sa harap ng buong bansa, na maghihiwalay kayo. Hindi ka ba nahihiya? Pinipilit mo pa ang iyong asawa. Siya ay dapat umalis ng walang dala. Nanay, natatakot ako. Gusto kong pumasok sa bahay. Tatay, hindi mo ba nakikita na natatakot si Yao Yao? Kung gayon, linawin mo. Na ikaw at si Mo Jiang ay hindi pa naghihiwalay. Tay, hanggang kailan mo balak magulo? Hindi na namin kaya ni Mo Jiang. Ano bang hindi kaya? Ang isang mabuting lalaki tulad ni Mo Jiang. Hindi madaling makita sa mundo. Lahat ng sweldo ay ibinibigay sa iyo. Ikaw ay abala. Siya ang nagluluto ng kanin. Siya rin ang naglalaban ng mga damit. Siya ang gumagawa ng lahat. Ano pa ba ang hindi mo nasisiyahan? Sasabihin ko sa iyo, humingi ka ng tawad sa kanya. Pumunta ka na agad. Hao Chengsen. Tama ang sinabi ng tatay mo. Mabuting tao si Mo Jiang. Wala siyang ginawang mali. Anak, magmamadali kang humingi ng tawad kay Mo Jiang. Hindi ka maaaring maghiwalay. Tatay, nanay. Tapos na ba kayong magbiro? Nagkasala ng pangangalo niya si Mo Jiang. At may isang anak na lalaki. Mas bata lang ng 2 buwan kay Yao Yao. Hindi ako ganoon kahabag. Kuya Yang, buti na lang tahimik tayong gumawa. Hindi ito nagtagumpay. Kung hindi, tayo ay... Ginawa ni Hao Chengsen iyon. Siguro may plano siya. Matagal na ba niyang alam ang tungkol dito? Ginoong Yang, huwag mo nang alalahanin ang bagay na ito. Kulang lang tayo sa mga resulta ng pagsusuri. Ayaw mo bang iligtas ang iyong anak? Mamana ni Shaori ang pamilya mo. Sinusubukan kong kumita ng pera ng ganito. Hindi ako maaaring umalis ng walang dala. Hindi magiging ayon sa kagustuhan ni Hao Chengsen. Kaibigan Yang. Magsipag-isip ka ng paraan para iligtas si Shaori. Iyan ang ating anak. Tagumpay na. Hao Chengsen, alam ko na ang nangyari. Nasa iyong panig kami, tama, para kang nakalaya sa karagatan ng paghihirap. Talagang masyadong mapangahas si Mo Jiang. Siya at ang kanyang kasintahan ay nagtaksil sa iyo. Tama, buti na lang matalino si Hao Chengsen. Siya ay naghanda ng peking gamot na pampatay. Yao Yao ay muntik nang mapahamak ng mga ito. Gusto nilang palitan ng puso ni Shaori. Tama, buti na lang ay liligtas ka. Tungkol sa pagsubok ng bagong gamot, ikaw lang ang makakapag-aral nito. Tama, sa larangang ito, siya ang pinakamahusay. Hao Chengsen, kumusta ang pagsubok sa bagong gamot? Malapit nang matapos ang bagong gamot. Maghintay tayo ng kalahating oras. Kung magtagumpay ang resulta na ito, ipapadala natin ito para sa pagsusuri. Hao Chengsen, lumayas ka dito. Hao Chengsen, lumabas ka dito agad. Ano ang kailangan mo sa akin? Gusto kong maghayganti para sa aking anak. Basagin ninyo ang mga gamit.
Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang nangyayari? Siya ay nanakit sa anak ng iba. Ang ina ng bata ay dumating na. May batas pa ba? Ang hirap ng buhay ko. Mabilis, aksyonan ninyo siya. Siya nga iyon. Ito mismo ang magaling na estudyante. Siya ay nalinlang sa aking pamilya. Gusto niyang patayin ang aking pamangkin. Hao Chengsen, alam kong mahal mo si Yang. Para sa aking anak. Ipagkakaluwag ko siya sa iyo. Bakit mo sinira ang iyong pangako? Bakit hindi mo iniligtas ang aking anak? Hindi ko inaasahan. Mukhang maayos siya. Pero pala siya ay isang taksil at walang utang na loob. Talagang kilala mo ang mukha pero hindi ang puso. Mas may puso pa ang aso kaysa sa kanya. Ang babaeng iyon ay kahit asawa ay ipinagkakatiwala. Pero siya ay nagkaroon ng ganitong wakas. Ang babaeng ito ay isang demonyo. Nagpapanggap ka pa ba? Sabi mo gusto mong iligtas ang pamangkin ko. Pero sa tingin ko ikaw ang manloloko. Ang gamot na ginawa mo. Wawasakin ko lahat. Hao Chengsen, gusto mo bang makipag-away sa akin? Hindi kailanman. Kuya Yang, oras na. Magsalita ka na. Ano ba talaga ang paraan para mailigtas si Xiaori? Basta maligtas lang si Xiaori. Gagawin ko ang lahat, Zhao Zhao. Maghanap ka ng isang taong malupit. Magtanghal kayo ng dula. Gusto kong mamatay si Hao Chengsen. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mong saktan ko ang ibang tao. Kailangan ko pa bang makipagtulungan? Gusto mo bang mapunta ako sa bilangguan? Zhao Zhao. Kailangan mo lang humanap ng taong nangangailangan ng pera. Magplano kayo ng isang aksidente. Hindi pa kayo naghihiwalay ni Hao Chengsen. Ako ang kukuha ng papel bilang miyembro ng pamilya. Ako ang mananagot. Pagdating ng panahon, gagamitin ko ang dahilan na hindi pwedeng mawala ang ama sa anak. Dadalhin ko si Yao Yao. Maliligtas si Xiaori. Zhao Zhao. Maaari mong gawin ang lahat para kay Xiaoro. Huwag kang mag-alala. Kung susundin mo ang sinasabi ko, wala kang magiging problema. Tita, sinabi mo na ikakasal ang pinsan mo. Kulang ka ng 10,000 dolyar. Ganito na lang. Tutulungan kitang magbayad. Tulungan mo rin ako sa isang bagay. Zhao Zhao, sabihin mo sa kanila na tumigil. Kung masira ang test tube na ito, mamamatay talaga ang anak mo. Hao Chengsen, kung hindi dahil sa iyo, maghihirap ba ang anak kong lalaki ng ganito? Ngayon, papatayin kita. Isinumpa mo ang aking pamangkin. Kung may mangyari sa aking pamangkin, siguradong papatayin kita. Tumigil ka ngayon. Bitawan mo ang anak kong babae. Ayos ka lang ba? Anak ko. Nasaktan ka namin. Ikaw ang pangatlo, di ba? Ang nangyari sa iyo at kay Mo Jiang. Hindi ko pa ito binibilang. At sasaktan mo pa ang anak ko. Tingnan mo ang sarili mong anak. Ano ang nagawa niya? Naniniwala ako sa aking anak na babae. Tita. Ganoon ka nagtitiwala sa kanya. Alam mo ba? Sinira niya ang aking anak na lalaki. Hindi pwedeng mangyari iyon. Bakit hindi pwedeng mangyari? Lahat ay dahil sa anak mong babae. Hindi maghihirap si Xiaori ng ganito. Kayo ay magbabayad ng pera. O kaya ay magbabayad ng buhay. Zhao Zhao, sigurado ka bang totoo ang sinasabi mo? Kung mali ang sinabi ko,
Ano nga ba ang katotohanan? Kasalanan ko ba? Nagsasabi ka ng kalokohan. Hindi ba nag-i-internet ang mga tao? Huwag mong isisi sa akin. Siya pala ang may kasalanan. Pumunta siya sa ospital para manggulo. Yung kaso ng pagpatay sa anak na babae para iligtas ang anak na lalaki. Mukhang hindi mo pa ito natapos panoorin. Talagang naniniwala ka sa kanya. Ang doktor na ito ay nangako na ililigtas ang tao. Ngunit bigla siyang nagbago ng isip. Hindi niya kayang iligtas, kaya kailangan niyang gawin iyon. Yun pala ang nangyari. Kala ko wala siyang kasalanan. Jojo bakit hindi mo ipaliwanag? Ang gamot na iyon ay may malalang side effect. Kung iinom ang anak mo, mamamatay siya. Napakalupit niya. Magaling siyang magpanggap. Muntik na niya akong naloko. Tama ka dyan. Ang anak kong lalaki ay patay na. Siya pa rin ay dumating upang gamulo. Hindi niya nais na mabuhay ng maayos ang iba. Naniniwala ako sa iyo ng ganoon. Nagturo ako ng sisi sa mabuting tao. Hao Chengsen, gusto ko lang mabuhay ang aking anak. Sinasabi ko ang totoo. Sinabi ni Moji ang na maaari niyang iligtas si Shaori. Kaya ako ay. Kung hindi mo kaya, bakit mo ako pananggakwan? Bitawan mo ako. Umalis ka. Bitawan mo ang kamay ko. Bitawan mo ako. Lumayo ka. Bitawan mo ang kamay ko. Hao Chengsen, gusto ko lang mabuhay si Shaori. Kung wala ka, masasagip si Shaori. Mayroon na akong angkop na puso para sa kanya. Hindi ko ba hinanap ang puso para sa iyo? Huwag mong sisihin ako. Hoy, babae, mali ang sinasabi mo. Nagtiwala sa iyo ang mga tao. Ano pa ang ipinagmamalaki mo? Maaari mo namang sabihin agad. Maghihirap ba ang babaeng iyon ng ganoon? Siya ay naghahanap ng taong Samira. Wala kang kasalanan. Ang babaeng iyon ay sobrang nahihirapan. Ikaw ay Samira sa pangako kaya ka hinanap. Karapat dapat, mali ang sinasabi mo. Ang anak kong babae ay hindi ganoon. Sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Ang pamilya Wu ay laging iginagalang ang kanilang pangako. Ang aking anak na babae ay nagsabi, tiyak na magagawa niya ito. Ikaw ang masamang tao. Ikaw ang nakikialam sa kanyang kasal. Ikaw ang ikatlo. Huwag kang magulo dito. Hindi kita palalampasin. Kung hindi dahil sa anak kong lalaki. Ang anak mong babae ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Tatanungin kita ng isang tanong. Nasaan na ang gamot ni Shaori? Jojo. Hindi kita niloko. Ang taong pumatay sa anak mo. Ikaw mismo ang taong iyon. Ano ang nangyayari? Siya pala ang may kagagawan. Siya ang pumatay sa aking anak. Hindi pwede. Paano ko masasaktan si Shaori? Ang gamot para sa sakit ng iyong anak. Nasa huling yugto na ito. Basta't magtagumpay ang eksperimentong ito. Maaari ko nang ipa-verify ito. Ngayon ay nasira mo na ito. Talagang hindi ito posible. Tiyak na niloloko mo ako. Niloloko ba kita? Makikita mo na lang kapag tiningnan mo. Maghintay lang ng kalahating oras pa. Kalahating oras na lang. Ang huling resulta ay magkakaroon. Ang gamot ay maaari nang magawa. Hindi mo lamang sinira ang iyong anak. Sinira mo rin ang iba. Maraming pamilya ang naghihintay ng gamot. Hindi ito maaaring mangyari. Talagang hindi maaari. Hindi maaari, lahat ay peke. Siya ay sinaktan ng kanyang sarili muli. Ang babaeng ito ay masyadong mapagmataas. Sinasadya niyang gamitin ang dahilang ito para pilitin. Ako ay naaawa pa rin sa kanya. Hindi siya karapat dapat maging ina. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Jojo. Ikaw ang may gawa nito. Ang laboratorio ay mag-iimbestiga hanggang sa wakas. Ang babaeng iyon, hintayin mo. Doktor, kumusta na ang aking anak? Ang kanyang kalagayan ay lumalala. Kung walang angkop na puso, baka hindi na siya magtagal. Hao Chengsen,
Kung gusto mong sisihin, dahil sa kasawian ng aking anak na babae, hindi maaaring mamatay si Xiaori. Huwag mong kalimutan ng ipinangako mo sa akin. Putang inang Hao Chengsen na ito, hindi ako maaaring umalis nang walang nagawa. Kuya Yang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi tayo maaaring mag-atraso, pero hindi na makapaghintay si Xiaori. Zhao Zhao. Hao Chengsen. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Huwag mong sisihin ako sa pagiging malupit. Zhao Zhao, may paraan na ako. May malaking halaga ng pera si Hao Chengsen. Pero hindi niya ito naitala. May isang bagay. Naaalala mo ba? Ang recording ay binago. Kaya pagdating ng panahon, isumbong natin si Hao Chengsen. Dahil sa pagnanakaw ng pondo, gusto niyang baligtarin ang sitwasyon. Tayo na ang unang kumilos. Hindi siya makakagawa ng anuman. Maganda ba sa tingin mo? Heto na, dumating na ang sabaw. Hao Chengsen, tumunog ang telepono mo. Halika rito at tingnan mo. Hao Chengsen, ang puso ng iyong anak na babae. Ito ay angkop kay Xiaori. Ito ay karangalan ng iyong anak na babae. Hindi rin ako aalis nang walang dala. Nakuha ko na ang iyong kahinaan. Hindi ka na makakabangon. Binibigyan kita ng payo. Ngayon pa lang, bawiin mo na ang kaso. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Pag-iisipan kong patawarin ka, Hao Chengsen. Mas mabuti kung maayos natin ito ng mapayapa. Kung lalabas tayo ng buo, tiyak na magiging mas komplikado ang sitwasyon. Sa tingin ko, kung may hawak silang kahinaan mo, hindi ka dapat, tatay. Ang taong matuwid ay walang kinatatakutan. Kung gusto nilang makipaglaban, makikipaglaban ako sa kanila hanggang sa huli. Hoy Hao Chengsen. Tatay, nanay, ano ang ginagawa ninyo? Hao Chengsen, nag-aalala kami para sa iyo. Alam mo rin naman, may kapangyarihan silang ganoon. Napag-isipan na namin, mas mabuting ayusin natin ito ng mapayapa. Oo, tama. Sino ang nakatayo dito? Ito si Researcher Wu. Tiningnan ko ang suot mong damit. Karapat-dapat ka bang sumama sa amin? Sa tingin ko, kung ano ang mga magulang, ganoon din ang mga anak. Kung anak ka ng mahirap ka rin lang. Ikaw, ang sinabi ko noong araw na iyon ay may bisa pa rin. Basta ka lang lumuhad, yumuko ka at humingi ng tawad sa akin. Ikaw, huwag ka nang mangarap, pero may isang bagay na tama ang sinabi mo. Ang masamang tao ay nagdudulot lamang ng masamang tao. Tama ba? Ikaw. Hao Chengsen gusto mo bang kunin ang perang ito? Para kalimutan na namin ito. Ngayon kung ikaw ay magbabago sa tamang panahon. Hindi na namin ito pag-uusapan. Tama ang sinabi ko, di ba? Kayo ay natatakot. Gusto ninyong magbigay ng suhol sa akin. Sa halaga lamang ng inyong pera. Ang pambili ng gamot ng aking anak. Hindi ninyo kayang bayaran. Binibigyan ko kayo ng payo. Umuhad kayo at humingi ng tawad sa akin. Igagalang ko ang inyong anak na babae. Iyon ay isang maliit na network lamang. Ikaw. Zhao, sana mamaya, magkita tayo sa korte. Makakapagmalaki ka pa rin ng ganyan. Lahat ng mga utang na ito, ngayon ko na ito sisingilin. Ang paglilitis ay magsisimula. Magandang araw, Mahistrado.
Tungkol sa kasong diborsyo na ito, mayroon akong ilang puntos na nais kong ipahayag. Ang aming pagsasama ni Mo Jiang ay matagal nang nasira. Una, si Mo Jiang ay nagkaroon ng pangangalo niya. Pangalawa, si Mo Jiang kasama ang babaeng iyon. Gusto nilang saktan ang kanilang sariling anak na babae. At ang pangatlong punto, sa ospital, inamin ni Mo Jiang. Sumang-ayon siya sa paghihiwalay. Pinili niyang umalis nang walang dala. Sa pagsasama-sama ng mga puntong ito, humihiling ako ng paghihiwalay kay Mo Jiang. Siya ay aalis nang walang dala. Tumahimik kayo. Ngayon ay ang pagkakataon ng nasasakdal na magsalita. Hao Chengsen. Hindi ko talaga balak magsalita. Isinantabi mo ang ating dating pagkakaibigan. Siniraan mo ako. Sige na. Ito ay dahil pinilit mo ako. Hukom. Gusto kong isumbong si Hao Chengsen. Siya ay nagnakaw ng pondo. Ginoong hukom. Mayroon akong ebidensya dito. Oh Diyos ko! May sorpresa pa ba? Akala ko siya ay biktima. Pero siya pala ang tumatanggap ng suhol. Mahal na hukom, malapit ako kay Ginoong Yang. Dahil tiwala ako sa kanya. Nangako siya sa akin. Kung aalagaan ko ng mabuti si Yao Yao, ililigtas niya ang aming anak na lalaki. Pero ngayon, ano na? Siya ay nagtaksil sa kanyang pangako. Gusto niyang saktan ng aking anak na lalaki. Ako ay naloko ng babaeng ito. Siya ay hindi isang biktima. Diyos ko, Diyos ko. Siya ay nag-alaga ng iyong anak ng libre. Ikaw ay nanunumpa sa anak ng iba. Talagang masamang babae siya. Sadyang pumatay siya ng tao. Ang ganitong masamang tao, hindi siya karapat-dapat mabuhay. Ang anak kong babae ay hindi ganoon. May sarili siyang paghihirap. Ang unang bagay, naglipat ako ng pera kay Director Chen upang bumili ng mga materyales sa laboratorio. Siyempre, ang sinasabi ko sa bibig ay hindi sapat. Naghanda rin ako ng ebidensya. Mangyaring tingnan ito. Hoy, Hao Chengsen. Alam ko ang kakayahan mo. Kaya, kapag dumating ang batch ng kagamitan na ito, ako ang unang nakipag-ugnayan sa iyo. Dahil tiwala ako, ang mga kagamitang ito ay mapapakinabangan ng husto. Kung mapapasa kamay mo. Direktor Chen, ang laboratorio ay tatanggap ng mga kagamitan. Ang $1,000,000 na deposito ay ipapadala ko muna sa iyo. Kapag ipinadala mo sa akin ang invoice, ako na ang magbabayad. Kawawa ka naman. Xiao Zhang, pumunta ka rito para i-turn over ang equipment. Sige. Ang pangalawa ay sina Mo Jiang at Zhao Zhao. Madalas silang nasa kwarto ko. Gumagawa sila ng masasamang bagay. Ebidensya. Isinama ko ito sa susunod na video. Mo Jiang, hindi mo ito aasahan. Matagal na akong naglagay ng camera sa bahay. Maraming beses ko na itong sinabi. Hindi maaaring kasalanan ng anak kong babae. Sinasabi ko sa inyong dalawa, akala nyo ba tanga kami? May ebidensya pa kayong nagdadahilan. Ang lakas ng loob mong magsalita. Akala ko kasalanan ng nagreklamo. Sinisisi namin ang mga inosente. Kayong dalawa ay masasama. Hao Chengsen na. Bakit lagi kang swerte? Ang sama ninyong dalawa. Sa tingin ko, nararapat lang. Hindi naman ganoon. Mahal na hukuman, makinig ka sa aking paliwanag. Tama. Ako ang may kasalanan nito. Pwede mo akong saktan. Pwede mo akong murahin.
Wala akong pakialam. Pero hindi ko maintindihan, bakit mo sinaktan ng anak ko? Ang gamot na magliligtas sa anak ko. Kung hindi mo ito ninakaw, hindi naman ako ganoon kasama. Gagawan ko ba ng masama ang anak mo? Ano ang ginagawa mo? Gamot para iligtas ang buhay ng anak ko. Ibalik mo sa akin agad. Hindi pwede. Hindi ko ibibigay sa iyo. Hao Chengsen, nakikiusap ako sa iyo. Ang gamot na magliligtas sa buhay ng anak ko. Ibalik mo sa akin. Pwede ba? Nakakainis talaga siya. Ang gamot na magliligtas sa buhay ng iba. Kinukuha pa niya. Hindi ba ito pagpatay? Kahit gaano siya magalit, hindi niya dapat idamay ang mga bata. Ikaw ang pumatay. Manahimik kayo. Pahinga muna ng 20 minuto. Hao Chengsen. Kung magsusari ka ngayon at magbabayad ng kabayaran. Pagkatapos bawiin ang kaso, hindi ko hahabulin ang responsibilidad. Huwag ka nang mangarap, hindi ito mangyayari. Huwag ka nang mangarap, hindi ito posible. Hao Chengsen, gusto kong iligtas ang aking anak. Gusto ko lang siyang mabuhay. Bakit mo gustong patayin siya? Napakabata pa niya. Tapos ka na ba? Paano ang susunod na video? Hindi mo ba ito ay upload? Jojo, alam mo ba? Ito ay ipinagbabawal na gamot ng bansa. Napakalaki ng mga side effects nito. Kung ibibigay mo ito kay Shaori, mas mabilis siyang mamamatay. Anak ng babaeng sinumpa, huwag ka nang magpanggap dito. Dali, ibigay mo na ang gamot. Kuya Yang. Hindi na makapaghintay si Shaori. Sabihin mo nga, kailangan ba nating hintayin si Hao Chengsen? Hintayin siyang makapag-aral ng gamot. Ang babaeng iyon na mapagkuno, matagal ko nang nasusuklem. Sa oras na iyon, magpapanggap tayo. Nilason niya ang kanyang pamilya. Magpapanggap tayong patay si Yao Yao. Sisiraan natin si Hao Chengsen. Nagkakasala siya at pumatay sa kanyang anak na babae. Maghintay ka lang. Mayroon tayong angkop na pinagmulan ng puso. Mayroon tayong pera mula sa Hao Chengsen. Kuya Yang. Ang iyong paraan ng paggamit ng iba para pumatay ay talagang masama. May mas masahol pa ako. Gusto mo bang makita? Dahil mula simula hanggang katapusan, lahat kayo ay gumagawa ng masasamang bagay. Ginamit ninyo ang anak kong babae para mabuhay ang inyong mga anak na lalaki. Ano ang iyong patunay sa akin? Na epektibo ang iyong gamot. Nawasak ko na ito. Si Shaori ang ginamit na daga sa eksperimento. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Kahapon, si Ginang, Wu at ang kanyang laboratorio ay nag-anunsyo ng kanilang pinakabagong gamot. Ito ay epektibo sa paggamot ng mga sakit na may kaugnayan sa puso. Ang bagong gamot na ito ay may malaking epekto sa larangan ng medisina upang matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Si Wu ay nagbigay ng tamang presyo. Hindi pwede. Paano ito nangyari? Sa inyong mga mata, ito ay imposible.
Dahil mula simula hanggang katapusan, ang iniisip ninyo lang ay, kung paano saktan ang aking anak na babae. Wala kayong pakialam, tungkol sa aking trabaho at balita. Gusto ko na sanang kalimutan ito. Hao Chengsen, pero masyado kang mabagal sa pag-aaral. Wala kang naipapakita sa buong araw. Hindi na makapaghintay si Xiaori. Kahit mabagal ako sa pag-aaral, huwag mong gamitin ito para saktan si Yao Yao. Sino ang nagsabing siya ay may maikling buhay? Sabihin mo kung ano ang gusto mong sabihin. Naipalabas na ang video. Ito ang katotohanan. Kung may gusto ka pang sabihin, pumunta ka sa bilangguan at doon ka magsalita. Kayo ni Moji ang mag-usap. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng makulong. Kung makukulong ako, paano na si Xiaori? Hindi ako ang may kasalanan. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang pumilit sa akin. Ginamit niya si Xiaori para takutin ako. Siya ang pumilit sa akin. Ginamit niya si Xiaori para takutin ako. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mong tinakat ka ni Hao Chengsen. Nasa akin pa rin ang ebidensya. Hao Chengsen, maniwala ka sa akin. Wala akong kinalaman. Lahat ay ginawa niya. Tinakat niya ako. Nakikiusap ako sa iyo. Mayroon akong anak na may malubhang sakit. Patawarin mo ako, ha? Puta ka. Hao Chengsen, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Ang mastermind dito, siya at ang kanyang mga magulang. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako ay isang tanga. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Pangako ko, magbabago ako. Ikaw ang nagsinungaling sa akin. Sabi mo wala kang asawa. Kaya ako pumayag na makasama ka. Tanga ako na naniwala sa iyo. Wala ka pa rin anumang meron. Tahimik. Mahal na hukuman. Ang ebidensya na niloko ako ni Moji Ang. Naitago ko pa ang lahat. Ang kanyang paggawa ng masama sa kanyang asawa at anak. Meron akong lahat ng plano at video. Ako ay talagang inosente. Ako ay isang inosenteng tao lamang. Pakiusap, patawarin mo ako. Ako ay magpapahayag ng kasong ito. Ang naghahabol at ang nasasakdal. Ang korte ay nagpapatunay ng pagkasira ng relasyon. Malinaw na ebidensya. Ang korte ay nagpapahintulot sa inyong dalawa na maghiwalay. At ang nasasakdal ay aalis ng walang anumang ari-arian. Tungkol sa iba pang mga alitan. Ito ay isinampa kasama ng pulisya. Magpapasya ako sa ibang araw. Hindi ganoon. Hao Chengsen, huwag kang umalis. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Lahat ng mga ito ay dahil sa iyong sariling mga aksyon. Ikaw ang dapat mananagot. Hao Chengsen. Ikaw ay nominado para sa Nobel Prize. May posibilidad kang manalo ng unang gantimpala. Ano ang iyong nararamdaman? Tanong ko lang, MS, wow. Ikaw at ang iyong dating asawa ay may alitan. Makaka-impluwensya ba ito sa iyo sa hinaharap? Nanay. Sa wakas ay lumabas ka rin. Tatay, nanay. Tapos ko na itong ayusin. Isasama ko ang buong pamilya para kumain. Masaya ka ba, Yao Yao? Nanay, napakaganda nito. Ika ba'y iyong kaarawan ngayon? Oo, tama ka. Napaka-espesyal ng araw na ito.
Ito ang araw ng aking muling pagsilang.